Tropical Depression Crising maintains its strength while moving west-northwestward off the coast of Bicol region. Let's get more updates from Pag-asa weather forecaster John Manalo. John, thank you for joining us once again. Thank you din po and good morning po. All right, John, give us some updates on Crising. No? Where was it last spotted and what areas is it currently in right now? Yes, actually, ito po ay nasa 530 kilometers east ng Uban, Sorsogon. East po ito ng Bicol region na may maximum sustained winds malapit sa sentro ng bagyo na 55 km per hour at gustiness o yung pagbugso ng hangin na maaaring umabot na 70 km per hour. At ina-expect natin na yung movement niya na northwest generally ay papunta sa northern part ng ating Luzon. At nakikita natin na habang papalapit ito ay magkakaroon ito ng interaction dun sa southwest monsoon natin. Kaya bukod sa mga paulan na dadalhin nitong tropical depression sa ngayon na magiging tropical storm soon na si Crising, asahan din natin na yung western part ng southern Luzon, ganun din sa western Visayas ay makakaranas din ng mga malalakas na pag-ulan. John, kailan natin naasahan yung araw kung kailan lalakas itong si Crising? Sa susunod po na mga oras, within 24 hours, ay ando na po yung development niya. Pero ang mahalaga din po ay yung paglapit niya sa ating kalupaan dahil mas marami yung maapektuhan sa atin at yung interaction niya dito sa Southwest Monsoon. So, John, yung mga signals storm signals na inasahan natin, particularly also in NCR, Metro Manila, ano yung pinakamataas na ma-expect natin dito? Posible po tayo na umabot sa signal number 3, which 88 to 117 km per hour yung bilis ng hangin na yun. Kaya gusto rin natin i-remind, I would like to take this opportunity na paalalahanan yung ating mga kababayan, lalo na kung medyo unstable yung mga bubong natin at dun papunta yung bagyo, I think this is the best time para i-repair natin yan. Also, yung mga drainage natin na barado sa tabing bahay natin, baka pwedeng ito yung gamitin nating opportunity to clear those clogged drainage or mga canals. So John, klaruhin ko lang, signal number 3 sa Metro Manila, kailan to bukas? Hindi po. Yun po yung maximum. Maximum possible. Yung na posible. Also, ito po ay intended for Northern Luzon. Dito po sa Metro Manila, ang main na makaka-apekto sa atin ay yung interaction ng Southwest Monsoon dito kay Tropical Depression Crising. Okay. Having said that, John, ano bang mas mararamdaman dito kay Crising ng mga affected areas? More on hangin o more on tubig ulan? Gusto po natin i-emphasize yung mga pag-ulan dahil nakikita natin yung extension ng mga clouds na associated both sa Southwest Monsoon at dito sa TD Crising. Pero gusto din natin nabanggitin na kung saan po papunta yung bagyo, dun po sila makakaranas ng malalakas na pag-ulan. Also, iba po yung tropical cyclone warning signal natin dun sa rainfall advisory natin. Yung tropical cyclone warning signal, intended po ito sa lakas ng hangin. At yung rainfall advisory natin ay intended dun sa dami ng ulan. So kailan natin naasahan ang paglabas sa Philippine Air Responsibility nitong Crising? Nakikita po natin na by Monday, even Sunday, depende po kung hindi magbabago yung bilis at yung track niya, ay nakikita natin na palabas na po ito by Sunday evening or Monday ng umaga. Alright, any other weather disturbances, John, we should watch out for? Sa ngayon po ay wala pa, may nakikita lang po tayo ng mga cloud clusters pero monitor po natin ito para sa posibleng maging development niya sa mga susunod na araw. At sa ngayon po ay mag-focus tayo at paghandaan po natin lalo na sa Northern Luzon yung paparating na tropical depression Crising. Alright, thank you. That was Pag-asa weather specialist John Manalo.